ninyo ang chicken fillet? Nako guys, huwag ka nang bumili ng mga frozen na chicken fillet. Di naman natin alam kung ano mga ingredients na pinaglalagay dun eh. Instead, gumawa na lang tayo para makasigurado tayong malinis at masustansya yung ipapakain natin sa ating mga chikiting. To start nga, igagamit lang ako dito ng food processor para mas mapadali natin yung pagproseso ng paggawa nito. Dito nga sa ating food processor ay ilalagay na natin ng mga hiniwang carrots, hiniwang red bell pepper, hiniwang spring onion, and last ay itong hiniwang sibuyas at bawang. Takpan lang natin yan then saka i-process ang mga ito. Mapapansin niyo dyan guys na hiniwan na natin lahat ng gulay dito bago ilagay sa ating food processor. Ito po ay para hindi naman mahirapan pang magdurog at magiling yung gagamitin nating food processor. Kita nyo din sa ingredients natin dyan guys na siksik talaga sa sustansya itong gagawin nating chicken fillet. Pwede din po kayong maglagay dyan ng iba pang mga gulay tulad ng patatas, malunggay or kahit anong gulay na naiisip ninyong ilagay is pwede po dito. Pagkagiling nga nitong mga gulay ay ilalagay ko na yan sa isang bowl at isusunod ko ng i-food processor itong chicken breast. Estimated 300 grams po ng chicken breast ang nagamit natin dito guys. Gilingin lang din natin yan hanggang sa wala ng malalaking chunks ng manok ang makita dito. And kapag okay na nga yan, ay pwede na din natin itong ilagay sa ating bowl. Haluin lang natin yan hanggang sa mag-mix na thoroughly ang mga gulay at manok. After nga nating mahalo yan, ay susunod na natin ang mga pampalasa. Maglalagay lang ako dyan ng seasonings, pamintang pino, asin at oyster sauce. Guys, kayo na lang po ang bahala mag-adjust sa mga pampalasa natin ha. Iba-iba naman po kasi ang taste bud natin. Kaya adjust nyo na lamang po yan. Haluin lang natin itong maigi, then saka tayo magka-crack ng itlog sa separate na bowl. Guys, wag nyo naman pong basta ihulog yung itlog dito sa mixture natin ha. Baka kasi bugok na itlog yung maihalo natin dito. Sayang naman po yung pinagpagura natin. Then saka tayo maglalagay dyan ng 4 na kutsara lang ng cornstarch para mas lalo maging sticky at mas maging buo ang mixture natin. Then saka natin yan haluing maigi. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, it means na interesado ka sa chicken fillet recipe na sinishare natin today. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this chicken fillet. Maraming salamat po. Dito nga guys ay nahalo na nating maigi yung mixture at ganito yung hinahanap nating consistency, sticky at mahirap mahulog sa spatula. Next step naman na gagawin natin, isuhulmahin na natin ito at i-coat. Dito nga ay meron tayong sukatan para pantay-pantay ang magagawa natin. Pahiran lang natin yan ng mantika para hindi manikit ang mixture dito. Then saka mag-scoop ng mixture at directly itong ilagay sa breadcrumbs. I-coat lang natin yan then saka ihulma ang mixture sa kamay na kahugis ng chicken fillet na nabibili natin. Yan guys, okay na po ito. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos. Meron nga pala tayong nagawa ditong 7 pieces na large size chicken fillet. 8 pieces sana yan guys, kaya pipirituhin ko na lang yan kahit wala ng breadcrumbs. Dito nga ay nagpainit na ako ng medyo may kadamihang mantika at saka marahan kong inilagay yung mga chicken fillet na nagawa natin. Pipirituhin lang natin ang magkabilang sides nito hanggang sa mag-brown at maluto na hanggang sa loob. At kapag ano na nga, ay maaari na din natin yung hanguin agad. And there you have it guys, ready to serve na itong masustansya at ubod ng sarap na homemade chicken fillet natin. Nako guys, sure akong matutuwa at gaganahan na naman ang mga chikiting natin dahil sa sarap nitong chicken fillet na nagawa natin. Kaya kung nagustuhan mo ang video natin ito, i-share at itag mo na ang pamilya at barkada mong mahilig sa chicken fillet at subukan nyo na din magluto nito.